Sorry po, naging emotional. Ang ating Panginoong Hesukristo, alam niya na mamamatay na siya kinabukasan kasi katatapos lamang nila maghugas ng paa dito sa gospel natin ngayon. Ang tangi niyang binilin doon sa mga alagad. Sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang ibang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, alam niya na mamamatay na siya noon. Alam niya na katapusan na niya. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Maraming silid sa bahay ng aking Ama. Kung hindi ko sana sinabi sa inyong papunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. At kapag nakapunta na ako at nakapaghanda ng lugar para sa inyo, muli akong darating at isasama ko kayo para sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, gayon din naman kayo. At alam nyo ang daan sa pupuntahan ko. sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang nakalalapit sa Ama liban sa pamamagitan ko. Magandang araw po, isang mapagpalang araw nawa ang sumaating lahat. Nung 2 oras po bago mamatay ang tatay ko, kinausap niya ako. Sabi niya, wala na kasi siyang boses nun eh. Yung lumubog na yung boses niya, hinawakan niya, umawak siya na mahigpit sa kamay ko, tapos sabi niya, anak, sabi niya, ganun na yung boses niya, anak, wag mong iiwan ang iyong ina. Sabi niya, sabi niya, anak, wag mong iiwan ang iyong inay. Sabi niya, nung kasalukuyan na yon, si nanay ay pinatulog ko dun sa, kasi siya yung puyat na pagod sa pagbabantay sa hospital. Sabi ko, Nay, tulog ka na muna. Sabi kong ganun. Ako na muna kay tatay. Habang pinapump kong ganun yung paghinga niya. Yung isasabay mo yung pagpump ng ganun na parang may supot. Yun. Tapos nun yun nga, yun sinabi na niya yun. Wag ko siyang iiwan. Tulog yung sinanay. Sa isang taong mamamatay na, ang kanyang huling-huling sinasabi ay yung pinakamahalaga sa kanya. Kaya alam ko kung gaano kamahal ng aking tatay, si nanay. Sorry po, naging emotional. Ang ating Panginoong Hesukristo, alam niya na mamamatay na siya kinabukasan kasi katatapos lamang nila maghugas ng paa dito sa gospel natin ngayon. Ang tangi niyang binilin doon sa mga alagad. Sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang ibang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, alam niya na mamamatay na siya noon. Alam niya na katapusan na niya. Pero yun yung huling sinabi niya kasi mahal na mahal niya yung mga alagad. At gusto niya, yung huling matanim sa isip niya ay yung kung gaano niya kamahal yung mga alagad na gustong-gusto niyang masundan yung kanyang yapak patungo sa langit. Kasi ang sabi nga niya ay, ipinaghanda ko na kayo ng silid doon sa taas, doon sa langit. Kaya ako sa pagbabalik ko, nakaredy na lahat. Ganun kagaling, ganun kalaki ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kahit sa mga kaso, yung taong mamamatay na, mas pinakikinggan ng korte yung kanyang testamento bago siya mamatay. Yun yung paniniwalaan. Kasi hindi na magsisinungaling yan. Yun na yung pinakamahalaga sa kanyang buhay. Kaya itong ang ating Panginoon ay makikita natin kung gaano tayo kamahal, kung gaano tayo kahalaga. At tayo bilang tao, bilang makasalanan, konsensya na lang natin kung hindi tayo gumawa ng mabuti. Kung ano man yung ating ginagawa ngayon, kung ano man yung ating mga pinagsikapan, kung ano man yung ating mga naipundar, hindi natin ito madadala sa langit. Ang tanging maiiwan dito ay alaala.
Itong mga naipundar, yan, kung ano yung pinagsikapan mo buong buhay mo, yan ay paghahati-hatian ng mga naiwan mo. At yan ay hindi rin nila mapapahalagahan. Darating ang panahon, mabebenta rin nila yan at yung iba ay malulusta yan. Kasi hindi ganun sila magpapahalaga sa iyong naipundar. Kasi naipundar mo yun, ikaw yung naghirap nun, hindi ganun kalaki, hindi ganun kahalaga. Kaya mas maganda na mag-iwan tayo ng magandang alaala dito. Ang pundasyon, ang pundar natin na hindi na mawawala habang may nakakakilala sa atin. Mga kapatid, hindi pa huli, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa at mag-iwan tayo ng pinakamahalagang sa ating buhay, yung hindi nila malilimutan, yung magagandang bagay na ating ginagawa. God bless us all. Life is beautiful. Nais ko nang pigilin ang ikot ng mundo. Nais ko nang limutin ang oras ng buhay ko, sa magdamag na pagluha ang aking kapiling. Di mapigil ang abdi at sakit ng damdamin. Paan na ang buhay ko kung ayaw ko nang baguhin? Ang natitirang pag-asa ay ayaw ko nang isipin. Pagkantanging kabiguan ang laging nasa isipan, para bang nakaukit, hindi ito malutan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito makayanan. At alam kong isang tawag mo lang, habis ay mapapawing lubusan. Tanging ikaw lamang ang inaasahan. Nais ko nang pigilin ang ikot ng mundo. Nais ko nang limutin ang oras ng buhay ko, sa magdamag na pagluha ang aking kapiling. Di mapigil ang hapdi at sakit ng damdamin. Paan na ang buhay ko kung ayaw ko nang baguhin? Ang natitirang pag-asa ay ayaw ko nang isipin. Pagkantanging kabiguan ang laging nasa isipan, para bang nakaukit at hindi ito malulutan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito makayanan. At alam ko isang tawag mo lang, habis ay mapapawing lubusan. Tanging ikaw lamang ang inaasahan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito makayanan. At alam kong isang tawag mo lang, habis ay